Robert. Good morning, sir. Yes, Ma'am Dory, Sir Robert. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa. Opo. Unahin lang natin ito, Major Ines, itong 15 anyos na binatilyo. Ano na po ang update at ano ang naging aksyon ng Manila Police District sa incident po na ito, Major Ines? Yes, Robert, bigyan ko lang kayo na may background dito. Opo. Nangyari po yung insidente noong pong Biyernes ng hapon. Dito po yan sa kahabaan ng G. Tuason, padulukan po ng De La Fuente sa may Sampaloc, Manila. Kung saan nakita po natin doon sa nag-viral video na isa pong binatilyo ang nag-create ng kaguluhan doon. At nakunan po ito ng isa nating netizen. At nung nalaman po at napag-alaman po ito ng ating mga kapulisan ng Sampaloc Police Station, hinanap po nila itong ating pong mismo nag-upload ng video na at the same time siya rin po yung nag-engage dito sa ating minor de edad. At nalaman po natin, isa po itong empleyado ng gasoline station kung saan nga po yung minor de edad dito ay tagaroon din po sa may Sampaloc, Manila. At yun po, hinanap natin itong complainant natin at same time na-located po natin itong minor de edad, itong si alias Mikmik na 15 years old. Ganun pa man po, hindi po nagtuloy to server ng formal na reklamo. Ito pong ating complainant. Ang ginawa po ng mga kapulisan natin, itin over po ito sa RAC o yung Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ng Manila para mag-undergo po doon sa kanilang mga intervention program. Yes po. So, ibig sabihin, dahil hindi na nagtuloy yung case, ay hanggang kailan siya doon sa Manila Social Welfare, Major, mag-i-stay? Depende po ito sa pagpapasya ng ating mga social workers dyan, Sir Robert. Pero gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag po nating Responsible Parenting Ordinance number 8243. Kung saan po, kung paulit-ulit pong nai-involve yung inyong mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente, ay meron po kayong pananagutan dito sa ika-4 na paglabag po. Depende po ito sa edad, Ma'am Dory, Sir Robert, ng bata. Kung mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung fine at yung imprisonment po nito. Opo. Kanina po, sir, partner, nakausap namin si Senator Erwin Tulfo at ang para sa kanya, kailangan repasuhin yung ating batas, yung juvenile justice. Pabor po ba kayo doon? Kasi ngayon nasa 15 yata. Ibababa sa 14 or maski nga hanggang 10 eh. Kasi kailangan malaman natin, ma-define ng husto kung ano yung age of discernment. Pero kagaya po yung binatilyo na yan, 14, nanghabol ng basag na bote. Paano ho na i-handle ng pulisya yan? Kung ako po ang inatake ng ganyan at ako po ay gumante, ako po ba ang liable at hindi yung bata? Yes, Ma'am Doris, Sir Robert. Ito pong bata na si alias Mikmik ay 15 years old na po ito. Base po doon sa ating batas na RA 9344, yung Juvenile Welfare Act po natin. Meron na po siyang pananagutan sa batas. Kailangan lang po dito, ma-determine lang po ng ating social workers na he acted with discernment. So, alam niyo po yung kanyang ginagawa. At depende po yan doon sa gravity ng kanyang ginawang krimen. Ang sa atin po dito, yung pong mas mababa dito na edad, yung po ang walang criminal liability, Ma'am Doris, Sir Robert. Kaya nga po, tama po kayo doon sa binanggit nyo kanina, kailangan pong pag-aralan po itong batas na ito. At marami pong pagkakataon, alam po natin, pababa na po ng pababa yung edad ng mga nai-involve sa iba't ibang mga krimen. Kasi nga po sa exposure ng ating mga kabataan sa iba't iba pong mga bagay, nakikita po natin na nakakalungkot man po. Pero sabi ko nga, dapat po mapag-aralan na po itong batas na ito. Sige. Pare-parehas tayo mag-aabang kung ano ang gagawin dahil nga pabatay na yung involved. Pero for the meantime, Major, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Sir Robert, Ma'am Lord, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong informasyon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCRPO, at ang aming pong District Director, ang tinatawag naming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman
at serbisyo may paninindigan para sa Manileños. Sa kalmadong Mabuhay bayan. po, mabuhay. Mabuhay ang Maraming PNP. salamat. Maraming salamat, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. O, paano? Babay na ba tayo? Babay na agad eh. Oo. Oo. Babay na. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Love, love, love!